Kapag ang Diyos ay kasama mo, walang makakapagpabagsak sa'yo. Panalangin sa umaga, napansin mo na ba na kung minsan, parang habang mas marami tayong nagdarasal, mas lalong humihirap ang mga bagay? Tila tahimik ang langit at tinatawanan ng kaaway ang ating pananampalataya. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa katahimikan na yon mismo mas gumagawa ang Diyos? Na kapag tila natalo ka na, sa katunayan, ikaw ay nanalo na. Nang ang lahat sa aking paligid ay tila sumisigaw ng pagkatalo, mga bayarin na huli na, mga pintong sarado, mga taong inaakala kong kasama ko ay lumalayo, nakarinig ako ng isang tanong na nagpabago sa akin. Kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Hindi iyon isang relihiyosong slogan, iyon ay isang pagpapasya na humiwa sa ingay ng aking isip na parang espada. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi ito tungkol sa dami ng problema, kundi tungkol sa kung sino ang kasama ko. Ang buhay kung minsan ay tila isang larangan ng digmaan kung saan tayo ay mas kaunti, mas malakas ang boses ng kaaway, at pinapaluhod tayo ng bigat, naramdaman ko na yon. Ngunit kapag ang presensya ng Diyos ang nagiging batayan, nawawala ang huling argumento ng pagsalungat. Inuulit ko ito sa sarili ko, kapag ang makapangyarihan sa lahat ay kasama ko, walang paratang ang may huling salita. Naranasan mo na ba ang araw na nagising ka na may buhol sa tiyan nang hindi mo maipaliwanag? Nag-vibrate ang telepono, at bago ka pa bumangon sa kama ay talunan ka na ng balita, paniningil o paghahambing. Pamilyar ba yan? Alam ko ang pakiramdam na yan. Ngunit ang mga damdamin ay walang otoridad, nagbabago ang mga ito tulad ng hangin, at kinailangan kong matutunan na huwag tratuhin ang emosyon bilang isang pagpapasya. Ang salita ay nananatiling matatag at walang hanggan. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kapag kumapit ako dito, inilalagay ko ang aking kaluluwa sa tamang posisyon. Hindi ako ang mahina na sumusubok kumbinsihin ang Diyos na pansinin ako. Ako ay isang anak na inaalala kung sino ang Ama na narito na. Naalala ko ang isang tiyak na hating gabi. Tahimik ang bahay, madilim ang lahat, at ako ay nakaupo sa sahig ng sala, pagod na sa pagsisikap maging malakas. Wala akong mabilis na sagot o perpektong plano. Isang maikli at taos-pusong panalangin lamang, Panginoon, hindi ko kaya ito ng mag-isa. At, sa gitna ng katahimikan, dumating ito na parang bulong, huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo, palalakasin kita, tutulungan kita, aalayan kita. Hindi iyon imahinasyon. Nabasa ko na ang pangakong iyon ng daan-daang beses, ngunit ng gabing iyon, binasa ako nito. Parang inabot ng Diyos ang kanyang kamay at sinabing, gagawin ko, hindi baka, hindi siguro, kundi palalakasin kita, tutulungan kita. Napansin mo ba ang pagkakaiba? Ang takot ay nagsasabing tapos na, ang Diyos ay nagsasabing nagsisimula ako kung saan ka nagtatapos. At kapag ang boses na yon ay naging mas totoo kaysa sa ingay sa paligid, may nagbabago sa loob. Tanungin ko nga pala, ilang beses ka nang nakita ang sarili mo na sumasang-ayon sa kasinungalingan? Nag-iisa ka. Mabibigo ka. Ang katapusan mo ay nakasulat na. Pinakinggan ko na yan. Ngayon, kinokompronta ko ang mga parirala na iyon ng mas malalaki. Ako ay kasama mo, palalakasin kita, aalayan kita ng aking kanang kamay. Natuto akong sumagot sa mga iniisip, hindi sumunod sa mga ito. Sapagkat ang kasinungalingan ay gumagana lamang kapag nakakalimutan ko kung sino ako kay Kristo. Kaya nagsasalita ako, tungkol sa aking bahay, aking kalusugan, aking trabaho, aking kinabukasan. Ipinahahayag ko ang katotohanan ng maaga, bago pa subukan ng pagkabalisa na turuan ako sa buong araw, kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Maging praktikal tayo. Kapag nahaharap ako sa panggigipit sa trabaho, mga deadline, mga layunin, mga pagkakamali na nagpapahiya sa akin, sa halip na magtago sa pagiging perpekto, gumagawa ako ng 3 pagkilos. 1. Humihinto ako at humihina sa loob ng 30 segundo. 2. Inaalala ko ang pangako. Tinutulungan niya ako, inaalayan niya ako. At 3. Ginagawa ko ang unang maliit at posibleng hakbang, hindi ang perpekto. Maaari mo ring gawin yan ngayon, mayroon kang mahirap na pag-uusap. Isulat ang unang talata ng kailangan mong sabihin. May utang ka? Ilista ngayong gabi ang 3 gastos na maaari mong ayusin. Parang maliit? Iyan mismo ang pumapasok ang Diyos. Habang sumusunod ka sa maliit, inaayos niya ang hindi mo pa nakikita. Seryosong pananaliksik sa psikolohiya ay nagpapakita na ang simpleng mga gawain ng pagtuon at panalangin meditasyon ay tumutulong upang mabawasan ang pagkabalisa at muling ayusin ang mga emosyon. Ngunit ang pananampalataya ay higit pa sa teknik.
muli nitong binibigyang kahulugan kung sino ang nagtuturo sa iyong puso. At kapag ito ay espiritual na pag-atake, hindi lamang pagod, kundi ang hindi makatarungang panggigipit, ang paratang na sumusubok na paralisahin ka, hindi ako nananahimik. Naranasan ko na ang mga araw na tila may hindi nakikitang bigat sa akin, paulit-ulit na mga iniisip, isang pagod na hindi tugma sa mga pangyayari. Sa mga sandaling iyon, naaalala ko na gustong umaligid ng pagsalungat kapag tayo ay mahina. Kaya hindi ako nakikipag-ayos sa anino, ipinahahayag ko ang salita. Sa naririnig na boses. Kung minsan ay naglalakad sa bahay, kung minsan ay nasa loob ng kotse, sinasabi ko, si Jesus ang aking kalasag, aking lakas, aking kanlungan. Walang plano ng kaaway ang magkakaroon ng huling salita dito. Hindi ito self-help, ito ay paglalagay ng katotohanan sa harap ng mga emosyon at pagpapagunita sa kaluluwa kung sino ang namumuno. Mabilis na pagbabago ng pattern, gawin mo ito sa akin ngayon. Pumikit ka ng 5 segundo. Huminga ng malalim, dahan-dahang huminga. Ngayon sabihin, kahit pabulong, ang Diyos ay kasama ko. Pinapalakas niya ako. Inaalayan niya ako. Maaaring tila simple, kahit kakatwa, ngunit pansinin kung ano ang nangyayari sa iyong paghinga, sa tensyon sa iyong mga balikat. Ito ang muling pag-angkla ng iyong isip. Ang takot ay tumuturo sa bagyo, ang Diyos ay tumuturo sa hindi matitinag na kamay na umaalalay sa iyo sa gitna nito. At kapag ang kanyang kamay ang naging batayan mo, nawawala ng lakas ang ingay. Kinailangan ko ring harapin ang isang karaniwang pagtutol na dinala ko sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ako karapat-dapat. Akala ko ang aking kahinaan ay nagdi-disqualify sa akin mula sa tulong ng Diyos. Natuklasan ko ang kabaligtaran, ang aking kahinaan ay nagpapakita ng lalim ng kanyang biyaya. Kahit na pakiramdam ko ay maliit ako, hindi siya nagbabago. Kahit na hindi ko nakikita ang daan, ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng paningin, nangangailangan ito ng tiwala. Kaya, kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, pagod, nalilito, hulaan mo. Natutupad mo mismo ang paunang kinakailangan na ginagamit ng biyaya upang mamukadkad, pagpapakumbaba. Isang halimbawa sa pang-araw-araw na buhay na nakakaapekto sa karamihan, pamilya. Ang mga walang kwentang. Pagtatalo ay nagiging pader, ang katahimikan ay nagiging bangin. Nananatili ako ng maraming araw na hindi nagsasalita ng maayos, mapagmataas, nasa katuwiran ko. Ngayon, kapag napansin ko na umiinit ang sitwasyon, inaasahan ko ang pagbagsak, nagdarasal ako bago ang pag-uusap, humihingi ng karunungan, at pumapasok na inaalala kung sino ang panig sa akin. Nagbabago iyan sa tono, pinipigilan ang reaktibong mga sagot, nagbubukas ng puwang para sa pagkakasundo. Sa kalusugan, kapag ang isang sintomas ay nagpapaalerto at ang isip ay tumatakbo sa pinakamasamang senaryo, ginagawa ko rin ang parehong bagay. Naghahanap ako ng pangangalagang medikal ng may pananagutan. Ngunit hindi ako tumitigil sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos sa aking katawan at aking isip. Pinapanatili ako nito na naroroon, malinaw, hindi gaanong biktima ng catastrophism. Sa larangan ng pananalapi, sa halip na magpakain sa desperasyon sa paghahambing sa social media, nag-aampon ako ng maliit na pang-araw-araw na disiplina at inilalagay sa harap ng Diyos ang aking mga desisyon at, sa paglipas ng panahon, nagbubukas ang mga pinto na hindi ko alam na umiiral. Alam kong may mga nag-iisip, ito ay positibong pag-isip lamang. Naisip ko na rin yan. Ngunit ang positibong pag-iisip ay sumusubok manipulahin ang realidad, ang pananampalataya ay nakaangkla sa isang tao. Sinasabi ng takot na, guguho ka, sinasabi ng Diyos na, palalakasin kita at aalayan kita ng aking kanang kamay. Sinasabi ng takot na, iniwan ka, sinasabi ng Diyos na, ako ay kasama mo. At nakita ko na, paulit-ulit, na kapag ang aking bibig ay sumasang-ayon sa Kanya, maaga, paggising, huli na, bago matulog, natututo ang aking puso ng ibang ritmo. Humihinto ako sa pakikipaglaban upang imanalo, at nagsisimulang lumaban mula sa kung ano ang nanalo na para sa akin sa krus. Ang pagkakaiba ay matindi sa praktikal na paraan. Kung gusto mo ng isang konkretong panimulang punto, ito yon. Bukas, bago hawakan ang telepono, umupo sa gilid ng kama at magsalita ng dahan-dahan, 3 beses, na parang pumipirma ng isang kautusan sa sarili mong araw. Kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Pagkatapos, pumili ng isang tiyak na bahagi, pamilya, trabaho, o kalusugan, at ilarawan, sa isang maikling parirala, kung ano ang magiging susunod na hakbang ng lakas ng loob na kasama ang Diyos sa iyong tabi. Hindi kailangang maging kahanga-hanga, kailangan itong maging totoo. Ulitin sa gabi bago matulog.
Sa loob lamang ng ilang araw, mapapansin mo na nagbabago ang kapaligiran sa loob. Sapagkat ang katotohanan, kapag ipinahayag ng may pananampalataya, ay hindi lamang nagbibigay impormasyon, ito ay nagbabago. Ang takot ay laging sumusubok kumbinsihin ako na nag-iisa ako. Hindi ito dumarating na may karatula na nagsasabing ako ay kasinungalingan, kundi may mapanghikayat na bulong na tila napakatotoo, hindi mo kakayanin, mabibigo ka, walang nagmamalasakit. Alam ko kung gaano kadali itong paniwalaan dahil naniwala na ako. Ngunit ipinapakita ng salita ng Diyos ang takot kung ano talaga ito, isang pagbaluktot. Sinasabi ng Isaias Kabanata 41, talata 10, "Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo, huwag kang manlupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, at tutulungan kita, at aalayan kita ng aking tapat na kanang kamay." Napansin mo ba ang kaibahan? Ang takot ay laging kondisyonal, puno ng paano kung. Samantalang ang boses ng Diyos ay tiyak, "Ako ay narito, palalakasin kita, aalayan kita." Naalala ko ang isang yugto kung saan ako ay pinaparalisa ng takot hanggang sa ipagpaliban ang mahahalagang desisyon. Tumutulog ang telepono at iniisip ko, mangungulekta yan, masamang balita yan. Bumabangon ang puso ko ng walang dahilan. At bigla, napagtanto ko na hindi ang telepono ang nakakatakot sa akin, kundi ang salaysay na tinanggap ko sa loob ng aking isip. Ito ay noong ang talatang ito mula sa Isaias ay tumalon ng hindi tulad noon. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong Diyos na nagsasabing, tutulungan kita. Hindi baka, hindi siguro, kundi tutulungan kita. Ang katiyakan na iyon ay sapat na upang sagutin ko ang tawag na nagpapawala ng tulog ko. At sa aking pagkagulat, hindi iyon paniningil kundi isang pagkakataon. Ilang beses na tayong pinapatakbo ng takot mula sa mga pintuan na, sa katunayan, ay mga pagbubukas. Ilang beses mo nang hindi sinubukan dahil naisip mo na hindi ko magagawa. Ilang beses na sumuko sa isang pangarap dahil tila napakalaki. Ang takot ay nagnanakaw ng higit pa sa tunay na mga pagkabigo, nagnanakaw ito ng mga tagumpay na hindi natin kailanman naranasan, dahil hindi tayo nangahas na gawin ang hakbang. Ang kawili-wili ay sinasabi ng mga psikologo na 80% ng mga bagay na kinatatakutan natin ay hindi kailanman nangyayari. Iyan ay isang siyentipikong katotohanan. Kaya, bakit pa rin tayo nagpapahintulot na dominahin? Dahil ang kasinungalingan, kapag inuulit, ay tila katotohanan. At nakita ko ito sa isang profesional na sitwasyon. Mayroon akong hamon na tila higit pa sa aking kakayahan. Naisip ko, kung mabibigo ako, mawawala ang lahat. At sa hating gabi bago ang mapagpasyang araw, naalaala ko, ako ay kasama mo, palalakasin kita. Kinabukasan, nanginginig, sumulong ako kahit may takot. At ano ang nangyari? Hindi lamang ito nagtagumpay, kundi nagbukas din ito ng isang bagong yugto ng aking buhay. At iyan mismo ang sinubukan pigilan ng takot, ang paglago na dumarating kapag nangahas tayong maniwala sa pangako. Tingnan ang mga pampublikong personalidad tulad ni Oprah Winfrey. Ipinahayag na niya na kung nakinig siya sa takot at sa mga boses na nagsabing hindi siya magtatagumpay dahil sa kanyang mapagpakumbabang pinagmulan, hindi niya sana naitayo ang isa sa pinakamalaking imperyo ng komunikasyon sa mundo. Ano ang nagbago? Ang pananampalataya na mayroong mas dakilang katotohanan kaysa sa mga pangyayari. Naniwala siya sa isang bagay na higit pa sa nakikita ng mga mata. At ang malalim na nagmarka sa akin ay ang mapagtanto na ang takot ay laging tumuturo sa pagbagsak, ikaw ay babagsak, mabibigo, malilimutan. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay laging tumuturo sa pag-aalalay, aalayan kita, ibabangon kita, tutulungan kita. Kaya sinimulan kong baligtarin ang lohika, sa tuwing sinasabi ng takot na hindi ito gagana, itinuring ko ito bilang isang palatandaan kung ano ang gusto ng Diyos na pagkatiwalaan ko sa Kanya. Ang takot ay naging baligtad na mapa para sa mga pangako. Ngayon gusto kong tanungin ka, napansin mo na ba kung ilang pagkakataon ang pinalampas mo dahil sa takot? Napansin mo na ba kung paano ito nagkukubli bilang pag-ingat, ngunit sa katunayan ay pagkaparalisa? Paano kung, sa bawat pagkakataon na may ibinubulong ang takot sa iyo, sasagutin mo ito ng salita? Hindi isang walang kabuluhang mantra, kundi ang katiyakan na ang pangako ay personal. Ang teksto ay hindi nagsasabing baka ako ay kasama mo, sinasabi nito, ako ay kasama mo. Ito ay pagkakakilanlan, hindi haka-haka. Kaya gusto kong magmungkahi sa iyo ng isang simpleng ehersisyo, ngunit nakakapagpabago.
Sa susunod na 3 araw, sa tuwing may darating na pag-isip ng takot, sasagutin mo ng malakas, hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Pinapalakas niya ako, inaalayan niya ako. Gawin mo ito kahit na tila kakatwa. Mapapansin mo na, sa paglipas ng panahon, ang iyong isip ay hihinto sa pagkamasunurin ng bulag sa takot at magsisimulang magreprogram sa katotohanan. At, kapag nangyari yon, mapapansin mo na ang mga tanikala ay hindi na pumipigil sa iyong mga paa. Ang takot ay mapilit, alam ko. Ngunit natutunan ko na ang boses ng Diyos ay mas malakas. At kapag ang boses na yon ang naging batayan, ang mga kasinungalingan ay hindi mananatili. Sapagkat ang takot ay tumuturo sa isang kinabukasan ng pagkatalo, ngunit ang Diyos ay laging tumuturo sa isang kasalukuyan ng presensya, ako ay kasama mo ngayon. At ang presensyang iyon ang nagbabago sa lahat. Sa isa sa pinakamahihirap na sandali ng aking paglalakbay, natuklasan ko ang isang bagay na magpakailanman ay nagpabago sa paraan ng pagharap ko sa mga atake ng buhay. Hindi ko kailangang lumaban upang makamit ang otoridad, sapagkat ang otoridad na iyon ay ibinigay na sa akin ni Jesus. Sa Lucas Kabanata 10, talata 11, idineklara niya, "Ibinigay ko sa inyo ang otoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at wala kayong anumang masasamang mangyayari." Napansin mo ba? Hindi niya sinabi na bibigyan pa niya tayo, sinabi niya, ibinigay ko na. Ganap na nagbabago iyan sa posisyon kung saan ako lumalaban. Hindi ako nagdarasal na parang pulubi, nagmamakaawa para sa lakas, nagdarasal ako na parang anak, nag-ehersisyo ng isang karapatan na ipinagkaloob na sa akin. At, gayunpaman, ilang beses tayong nabubuhay na parang wala tayong kapangyarihang iyon. Ilang beses nating hinahayaan ang kaaway na takutin tayo ng mga pag-isip ng pagkatalo, ng mga paratang sa nakaraan, ng mga pangyayari na tila mas malaki kaysa sa atin. Nakita ko na ang sarili ko na nagdarasal na parang nagmamakaawa sa Diyos na alalahanin ako, samantalang, sa katotohanan, inilagay na niya sa aking mga kamay ang otoridad na harapin yon. Ang pagkakaiba ay hindi sa paghiling sa Kanya na bigyan ako ng bago, kundi sa pag-alaala at paggamit ng natanggap ko na. Naalala ko ang isang konkretong sitwasyon kung saan ako ay naging biktima ng isang malaking kawalang katarungan. Inakusahan ako ng mga tao ng mga bagay na hindi ko ginawa at ang gusto ko ay manahimik, tumakas, maniwala na walang magbabago. Ngunit, nang maalala ko ang salitang ito mula kay Jesus, nagposisyon ako sa panalangin, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong pinahintulutan niya. Nagsimula akong magpahayag, may otoridad ako na tanggihan ang lahat ng kasinungalingan. May otoridad ako na sirain ang lahat ng balangkas ng kaaway. Hindi ako humihingi na ipagtanggol, ako ay nag-ehersisyo ng kung ano ang ibinigay na sa akin. At, pagkatapos ng maikling panahon, lumabas ang katotohanan, at ang sitwasyong iyon ay nabaliktad sa paraan na hindi ko kailanman manipulahin ng mag-isa. Hindi kaya ikaw din ay nabubuhay na parang mahina, samantalang sa katotohanan ay may dala kang otoridad na kinatatakutan ng kaaway. Ilang beses kang nananahimik sa harap ng mga atake dahil iniisip mo na wala kang lakas. Napansin mo na ba na ang paninindigang ito ng katahimikan ay madalas na nagpapalaki lamang sa pakiramdam ng pagkatalo? Natutunan ko na ang dyablo ay nakakakuha lamang ng puwang kapag nakakalimutan ko kung sino ako kay Kristo. Wala siyang tiyak na kapangyarihan, ingay lamang ang mayroon siya. At ang ingay ay nakakatakot lamang sa mga hindi nakakakilala sa sarili nilang boses. Tingnan ang kasaysayan, isipin si Martin Luther King Jr. Hinarap niya ang napakalaking puwersa ng puot, pagtatangi, karahasan. Anumang ibang tao, sa normal na mga pangyayari, ay mananahimik sa harap ng napakaraming pagsalungat. Ngunit naniwala siya sa isang mas dakilang otoridad na nagmula sa Diyos. At batay sa katiyakang iyon na nagawa niyang ipahayag ang mga salita na nagpabago sa mga henerasyon. Hindi siya nagsalita bilang isang taong humihingi ng pahintulot na umiral, kundi bilang isang taong nakatanggap na ng boses ng utos. At ang boses na iyon ay umaalingaw pa rin hanggang ngayon. Kapag iniisip ko iyan, naaalala ko rin kung ilang beses akong sumuko sa pagod na sumusubok na lumaban gamit ang sarili kong lakas. Ang katotohanan ay, kapag sinubukan ko ng mag-isa, ako ay napapagod, nauubusan ng lakas, at pakiramdam ko ay mahina. Ngunit kapag naaalala ko na hindi ito tungkol sa kung gaano ako may kakayahan, kundi tungkol sa kung sino ang nagbigay sa akin ng otoridad, nakakabawi ako ng enerhiya. Sapagkat ang pakikipaglaban sa sariling lakas ay nakakapagod, ngunit ang pakikipaglaban sa lakas ni Kristo ay nagpapalaya. Ngayon, gusto kong pag-isipan mo,
Ilang beses mo nang inilagay ang sarili mo sa posisyon ng biktima, naghihintay na baguhin ng panahon, mga tao o maging ng Diyos ang isang bagay, samantalang, sa katotohanan, mayroon ka ng kapangyarihan na bumangon at magpahayag. Paano kung, simula ngayon, sa halip na manahimik, magsisimula kang ipahayag ang katotohanan ng Diyos sa iyong bahay, iyong kalusugan, iyong trabaho, iyong isip? Hindi ito isang ritual, ito ay isang pagpuposisyon. Hindi ito self-help, ito ay espiritual na pamana. Gusto kong magbigay sa iyo ng isang praktikal na hamon. Sa susunod na 7 araw, pumili ng isang bahagi ng iyong buhay na tila pinamumunuan ng kaaway. Maaari itong pagkabalisa, pananalapi, relasyon o kalusugan. Araw-araw, ipahayag ng malakas, sa pangalan ni Jesus, may otoridad na ako rito. Ang kaaway ay walang huling salita. Gawin mo ito hindi lamang sa pag-iisip, kundi sa pagsasalita, sapagkat ang salita ay may kapangyarihan kapag ipinahayag. Mapapansin mo na nagbabago ang iyong paninindigan, lumalakas ang iyong pananampalataya, at ang takot ay nagsisimulang mawalan ng puwang. Ang otoridad ay ibinigay na. Huwag maghintay na may magbigay sa iyo ng kung ano ang inilagay na ni Jesus sa iyong mga kamay. Bumangon ka, magpahayag, mabuhay ka bilang isang taong nakakaalam kung saan nagmula ang kanyang lakas. Sapagkat ito ang katotohanan, hindi ka lumalaban upang makamit ang otoridad, lumalaban ka mula sa otoridad na natanggap mo na. At iyan, kaibigan ko, ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kinailangan kong matutunan, madalas sa mahirap na paraan, na ang buhay ay hindi isang larangan ng digmaan kung saan ako tumatakbo para sa isang hindi malamang na tagumpay. Ang pinakadakilang pahayag na nag-alalay sa akin, ay ang pag-unawa na ang tagumpay ay garantisado na. Sa Efeso Kabanata 6, nagsasalita si Pablo tungkol sa baluti ng Diyos. At sa mahabang panahon na isip ko, sige, kailangan kong isuot ang baluting ito upang lumaban at makamit ang tagumpay. Ngunit isang araw nag-click, hindi ko isinusuot ang baluti upang subukan manalo, isinusuot ko ito dahil ako ay nagtagumpay na kay Kristo. Hindi ako lumalaban upang makamit ang isang bagay na malayo, lumalaban ako upang ipagtanggol ang kung ano ang nakamit na sa krus. Nang ipahayag ni Jesus na naganap na, sinelyuhan niya ang pagtatapos ng pagkaalipin sa kasalanan, kamatayan at impyerno. Hindi ito teorya, ito ay espiritual na katotohanan. Ang kaaway ay sumisigaw pa rin, nag-iingay pa rin, sumusubok pa rin na takutin tayo, ngunit ang dagundong niya ay walang laman. Ang kanyang pagkatalo ay itinakda na. Ang nangyayari ay, madalas, nabubuhay tayo na parang hindi natin alam ang katotohanang iyon. Naglalakad tayo ng nakayuko, nagsasalita na parang talunan, nagpoposisyon na parang ang labanan ay hindi pa napagpapasyahan. Napansin mo na ba yan sa iyong sarili? Napansin mo na ba na, kahit na alam mo ang mga pangako, madalas kang nabubuhay na parang biktima ng pagkakataon? Naaalala ko ang isang napakasakit na pagkawala na naranasan ko. Tila gumuho ang lahat ng sabay-sabay. Tiningnan ako ng mga tao ng may awa na parang sinasabi, hindi niya kakayanin. At naisip ko mismo, sinira ako nito. Ngunit, sa gitna ng pagluluksa at sakit, isang katotohanan ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ko, hindi ka natalo, sapagkat nanalo na ako para sa iyo. Umiyak ako, nagtanong ako, nanahimik ako ng maraming beses, ngunit sa bawat hating gabi ng pagkabalisa, bumabalik ang alaala na yon, ang tagumpay ay itinakda na. At ang kamalayan na yon ang nagbigay sa akin ng lakas, upang hindi tuluyang gumuho. Tumingin ka sa paligid. Ilang sikat na tao, na tila may lahat ng pinahahalagahan ng mundo, salapi, katayuan, mga tagasunod, ang nagtapos na nawasak dahil hindi nila kailanman naunawaan ang katotohanan ito. Naghanap sila ng tagumpay sa entablado, ngunit sa loob ng kanilang sarili ay talunan sila. Naniwala sila na kailangan nilang manalo ng mag-isa, at iyon ay naging isang hindi makayanang bigat. Sa kabilang banda, kapag nauunawaan ng isang tao na ang tagumpay kay Kristo ay isang panimulang punto at hindi isang tapusin, nagbabago ang buhay. Hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng mga problema, nangangahulugan ito ng presensya ng layunin sa gitna ng mga ito. Ipinapakita ng modernong pananaliksik sa positibong sikolohiya na ang mga taong nabubuhay ng may pakiramdam ng layunin at kahulugan ay may mas mataas na antas ng kagalingan kahit na sa mga sitwasyon ng sakit at kahirapan. Kinukumpirma nito ang isang bagay na sinasabi na ng Biblia sa loob ng daan-daang taon. Kapag alam natin kung saan nagmumula ang ating tagumpay, maaari nating tawirin ang mga bagyo ng hindi lumulubog. Gusto kong tanungin ka, ilang beses mo nang hinayaan ang panghihina ng loob na isulat ang iyong kasaysayan?
Ilang beses kang naniwala na ang ihindit ng isang saradong pinto ay ang katapusan ng linya. Paano kung magsimula kang tingnan ang bawat balakid bilang isang anino lamang sa harap ng liwanag ng tagumpay na nakamit na? Paano kung, sa halip na magsabi ng "natalo ako", magsimula kang magsabi ng "nanalo na ang Diyos para sa akin", at lalakad ako sa katotohanan iyon? Ako mismo ay nagsimulang magsanay ng isang simpleng bagay. Sa tuwing nararamdaman ko ang bigat ng pagkatalo, humihinto ako at ipinahahayag ng malakas, ang labanan ay nanalo na sa krus. Hindi ako lumalaban upang manalo, lumalaban ako mula sa tagumpay. Inaayos ng pariralang ito ang aking isip, inilalagay ang aking puso sa tamang lugar, at nagpapaalala sa akin na hindi ako alipin ng kung ano ang nakikita ko, kundi tagapagmana ng kung ano ang nakamit na. Ngayon gusto kitang hamunin na gawin din ang pareho. Sa susunod na 5 araw, sa tuwing pakiramdam mo ay natatalo ka, magpahayag, ang tagumpay ay akin na kay Kristo. Gawin mo ito pag alis mo ng bahay, sa gitna ng trabaho, kapag humiga ka na para matulog. Ulitin hanggang sa magsimulang maniwala muli ang puso. Mapapansin mo na nagbabago ang iyong paninindigan, nagkakaroon ng lakas ng loob ang iyong mga desisyon, at ang buhay ay humihinto na maging isang walang katapusang labanan at nagiging isang landas ng tiwala. Ang tagumpay ay ibinigay na. Huwag mamuhay na parang nagmamakaawa ka pa rin para dito. Bumangon ka, isuot ang baluti hindi upang makamit, kundi upang protektahan ang kung ano ang iyo na. Sapagkat, sa huli, hindi ka nagmamartsa patungo sa isang hindi malamang na tagumpay, naglalakad ka mula sa isang walang hanggang tagumpay. Kung mayroong isang katotohanan na kailangang maiukit sa iyong puso pagkatapos ng lahat ng pinag-usapan natin dito, ito ay, hindi ka lumalaban upang makamit ang tagumpay, lumalaban ka mula sa isang tagumpay na nakamit na para sa iyo. Ang kamalayan na iyon ang nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa takot, sakit at mga labanan ng buhay. At gusto kitang imbitahan na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan, upang maging 1.2% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, at inaasahan kita sa susunod na video.